tayo sa taas guys. Lilipat tayo sa kabila. Titingnan natin. Daan ako kailan. Mahulog ko dyan. Pababa kasi ito. So, yan. Dahil garot. Ito yung sinasabi ng kapatid ko na linisin ang mga cabinet. Bakit? Ayan. Ito ang gusto niya ipalinis. Sabi ko maganda magtambay-tambay dito, di ba? Day? Ay, ikaw yan. Oh, tapos yun dito sa kusina. Hinay-hinay. Lilinis si Inday Garuts. Yeah. Silip lang tayo. Okay. I know you don't mind. Nakalimutan ko yung sapatos. Dapat pala papalagay ko na lang dito yung nakuha ko na hindi naman kasya sa akin kasi yeah. Let's open it. Tingnan natin. Madilim. Okay. So, yan. Just open the lights. So, dyan nakalagay yung kanilang mga shoes. And then, may dito guys. Kaya lang nila pinapalak ng kapatid ko. Hindi ko pa rin na-memorize. Saka na. Nakabulagta. Ano to? Nakabulagta na to. Oh? Ano ba yan?
laki-laki ng mangga na hulog. Nakain ako ng Biscuit. Namumula yung akin. Oh, yan ang bago kong setup. You can see beautiful. It was back in 99, watching movies all the time. Oh, when I Na, Isisend pala ako sa'yo. Itanda ko lang ginawa. bakit? Uy. Is the choco. The choco na loko. Loko na choco. Choco na loko. Ganda niya, oh. So, mahirap talaga mag-filming, di ba? Kapag ano, bibili na ako nung yung camera talaga na ginagamit nila pang vlog. Siyempre, ngayon, small time pa lang ako eh. Small time pa lang po si Brave Pinay, so cellphone lang ang gamit ko. Di ba? Sa pagbablog. Actually, palit-palit. Kasi isang cellphone ko, nahuhuli naman yung bunganga. Matatawa ka naman doon sa aking So, tinanggal ko na, kinuha ko na yung aking dito, microphone. Di ba? O, tingnan nyo. As you can see the decoration. Very, very nice. Ayan. Yan, sila nag-aayos. Yung kapatid ko kasi mahilig siya sa mga ganyan. Ito mga scented candle. Ito yung regalo ko sa kanya nung Pasko. Nahihilig kami sa mga scented candles. Di ba? O, yan. Ayos yan. Check natin. Andito pala yung mga Ayan, oh. Dun sa taas, umakyat ako kahapon, di ba? May mga nakulimbat ako doon ng mga yung mga bag na hindi na namin ginagamit. Kinuha ko ulit yung mga iba at gagamitin. Kasi sayang kaysa naman mabulok. Hala, ano nangyari dito sa tsinelas ko? Bago pa naman ito. Ay, akala ko tuloy si Rana. So, ayan pa, medyo sumisikat na ang araw. Look. Alam nyo, may istorya pala ako tungkol dito, guys. Ito, as you can see. Naririnig nyo yung owl? Umiiyak. Owl ba yun? Ayan, so yan ang labas. Yan ang labas dito. Nandito ako sa kabilang bahay. Maambon eh, kasi may bagyo pa. Etong ganitong area, it reminds me of something. Kasi pag entra sa pinto, di ba meron siya ganyan. So yan, balik tayo dyan. I remember, ito yung bigla ko lang naalala nung nakakita ako ng ganito, tapos may door dito. Way back 1997, something like that. I was working in Season, Pangasinan with my friend Melissa. Melissa Marisa, nakalimutan ko na ngayon name ng kaibigan ko na yun eh. Tapos guys, alam nyo, yung ganyan na area, dyan kami natutulog. Kasi, sumalangit nawa ang kaluluwa ng aming friend na yung baista namin na si Kuya Usting ang tawag namin doon na bass guitarist yun siya. Si Dan, Kuya Dan. Ngayon ka bakit nila tinawag na Usting? So yon, yung si Kuya Dan is binata pa yon, na matandang binata na hindi siya nakapag-asawa. Maliit lang siya na lalaki na bass guitarist namin. So kanina, yun lang ang biglang pumasok sa isip ko na yung nakita ko yun guys.
Alam nyo dati, yun nga, way back 1997, something like that yung year. Nabalik ako doon sa season Pangasinan kung saan kasama ko yung friend ko na si Marisa na singer. Kasi nung kumakanta pa po ako sa Pangasinan noon, on and off ako. On and off means, kanyari pupunta ako ngayong year na to, nandun ako sa Dagupan, ganun. Oh. Tapos napagod ako, hihinto ulit ako, magpapahinga ako, uwi ako ng Bulacan sa bahay ng auntie ko. And then after that, mamimiss ko na naman kumanta, babalik na naman ako doon sa area kung saan ako nagbabanda. So in short, to make my story short, baka sabihin ng haba ng story ako. Yun nga, doon sa season Pangasinan, nabalik ako doon after ng mga few months, years na pagbabanda. Pumunta ako sa season Pangasinan. Doon sa season Pangasinan, doon nakatira si Kuya Dan. Tapos, yung bahay niya, yung katabi nun, may bar. Yung sinaal nga doon dati, yung tumutugtog doon yung dati, yung ex-boyfriend ko dati. Na nagkaanak ako sa kanya, kaya lang hindi kami sinuwerte. And then, nag-separate ways kami. Nag-asawa siya, nag-asawa din ako, gano'n. So, kaya lang naalala ko yung lugar na yun, guys. Kasi doon sa season Pangasinan, nanatili ako doon ng mga 1 month. Parang 1 month. So, dati pag pumupunta ako, malakas ang loob ko kasi pupunta ako doon, ang pamasahe ko, saktong pamasahe lang. Yung kunyari, ang pera ko is 200, 300. Ganun kalakas ang loob ko dati, guys. 300 peso. From Manila, magbabas ako, sasakay ako ng bus, papunta akong Pangasinan, siguro ang pera ko 300 peso. So, darating ako doon sa area na yon, doon sa season Pangasinan, doon ako maghahanap ng trabaho. Magbabakasakali ako makakahanap ako ng trabaho. Ganun kalakas ang loob ko dati. So, yun. In short, dumating ako doon sa season. So, syempre, dahil bass guitarist namin yun si Kuya Dan. So, nagpunta ako sa kanya. Kasi alam ko yung bahay niya eh. Alam ko yung bahay niya. Kasi dati nung syempre, nakikita mo kung saan sila nakatira. Alam mo kung saan yung area. So, napunta ako doon. Nung napunta ako doon, guys, na-stranded kami. Ako at saka yung si Marisa. Si Marisa is parang taga Cebu. Hindi ko na siya mahanap ngayon kung nasan siya. Basta alam ko lang Marisa yung name niya. Tapos, na-meet ko siya dun sa season kasi singer din siya ni Kuya Dan. Which is si Kuya Dan dati ay kasama ko. Dahil bass guitarist namin siya sa Baguio, sa La Union. So, nung dumating ako dun sa bahay ni Kuya Dan, yung bahay na yon malaking bahay din. Di naman, mas malaki naman itong bahay ng kapatid ko, di ba? Medyo may hawig-hawig. Medyo malaki din, kaya lang hindi ganito kalaki kasi itong bahay ng kapatid ko may 3rd floor siya kasi. So, yun. So, nung dumating ako doon, tinanggap ako ni Kuya Dan. Tumira kami pansamantala doon sa bahay na yun, which is the bahay is pag-aari ng kapatid ni Kuya Dan. Yung kapatid yata ni Kuya Dan is nasa Amerika or uncle, pa hindi ko maalala eh. Tapos alam nyo kung ano nangyari, guys. Yun, nakikituloy kami doon sa bahay ni Kuya Dan, ganito, malaki. Sa ganyan, dyan kami natutulog ni Marisa, kaya ako naalala. Kasi tingnan nyo ha, balikan natin. Parang memorable sa akin yung mga area na ganyan. Yung, si Kuya Dan lang ang pwedeng matulog sa loob. Kasi ngayon ay bahay ng uncle niya or auntie niya. So, siya lang ang allow pumasok at matulog kasi may sarili siyang kwarto doon. Parang hindi naman the entire house is pwede siyang matulog. Parang dun sa baba, may isang room doon. Hindi ko alam kung servant's quarter yon. Tapos baka caregiver, ginawang caregiver si Kuya Dan. So siyang tagabantay doon. So hindi siya pwedeng magpapasok ng kung sino-sino dun sa bahay na yon kasi bahay yun ng kapatid niya o ng uncle niya. Siyempre mababalitaan ng mga tao doon na nagpapapasok siya, di ba? Isusumbong siya. So dahil mabuti ang kalooban ni Kuya Dan, pinapatulog niya kami ni Marisa. Kasi nga singer niya kami eh. So pagka may racket si Kuya Dan, may tugtog, may kasal, may ganito, ini-hire sila kasi banda nga si Kuya Dan eh. So kami, mga sidekick niya na singer, na wala naman kaming tirahan doon sa season. While waiting, so na-stranded kami doon, nag-iintay kami ng trabaho, nag-iintay kami ng pagkakapirahan. So in short, napahaba na yung kwento ko. So ganito kami natutulog, guys. So, pagpasok, ito kunyari entrada ng bahay ni Kuya Dan, Pero hindi naman ganito gate. May gate lang siya na bakal. Tapos pagpasok mo, maglalatag na kami dyan. Binibigyan kami ni Kuya Dan ng karton and then banig.
Tapos wala nga kaming unan eh. Oo, tapos natutulog kaming dalawa ni Marisa dyan. Tapos, syempre sa mga susunod na araw, may mga gig na kami. So, pag nagkaroon kami ng gig, ang sahod namin is siguro 100, 200 pesos. So, yung pera namin na yon, yun ang ginagamit namin pang snack, pangkain namin, ang pambisyo ko pa noon kasi nag-smoke pa ako dati, soft drinks, mga ganyan ba. So yun, nalilibre naman kami ng pagkain doon kay Kuya Dan kasi si Kuya Dan nagluluto. So pag nagluto si Kuya Dan, damay kami ni Marisa. Naalala ko yun. Grabe din yung mga pinagdaanan ko dati nung nagbabanda pa ako. Yun ang pinaka-worst scenario na pinagdaanan ko nung nagbabanda pa ako. Hindi ko naman sinasabi na yung buong time na nagbabanda ako, ganun yung life. Dati talagang grabe, as in, araw-araw kami may pera, araw-araw kami may gig, may tugtog kami sa bar, sa hotel, may tugtog kami sa piyesta, sa kasal, baka ganun ang outings ang tawag dun. So marami talaga kaming pera noon. Pero there was a time na, naranasan namin yung ganun kasi nga nung pumunta ako ng season, yun ang pinaka-worst na. Pero kumakain naman kami guys, hindi naman masasabi na hindi kami kumakain. So ganun ang pinagdaanan ko being a banda, being a singer. So yung season Pangasinan yun ang hindi ko makakalimutan. Kasi sa ganyan kami natutulog. Kaya kanina na-imagine ko na nagbablog ako, nadaan ako dito. Bigla akong may naalala kasi parang ganito din yung simento nila dun eh. So nahihiga kami dyan, kapag umaga, nililigpit na namin yung karton, tsaka yung banig namin. Tapos parang may unan naman din yata kami ni Marisa o yung bag namin yung unan namin. Tapos the next day, syempre, magre-ready na kami kasi may outing kami, may tugtog kami. So may mga damit naman kami doon, yung parang ganun ba. Tapos magme-makeup na kami. Grabe din yung pinagdaanan ko, no? Parang ang sarap ikwento yung life ko dito sa aking channel, di ba? Kung ano yung pinagdaanan namin bilang musician at saka singer nung unang panahon, hindi pinagdaanan nung mga ngayon. Kasi yung generation ngayon, ano sila eh, yung ano ba, yung sagana talaga sila, meron silang accommodation, may bahay, may accommodation din naman kami, kaya lang yung worst scenario na nadaanan namin na dumaan kami sa butas ng karayom, hindi nila yung nadaanan. Yun ang hindi ko talaga makakalimutan, guys. Yung sa season, kaya yun, memorable sa akin. Bigla na lang pumasok sa isip ko si Kuya Dan. Naalala ko yung bahay ni Kuya Dan kasi nga parang ganito. Pero syempre, mas malaki yung bahay ng kapatid ko. Diba? So, that's it for today. Ang aking chika. Gagawin kong episode yan. Yung iaano ko yung buong istorya ng aking buhay. Nag-start akong kumanta. Nagpunta ako ng UK, saan lugar tayo nagtrabaho, di ba? So, thank you guys. See you on my next vlog. Ayan, so nandito tayo sa kabila. Asa na si Kili? Kanina sinasamahan ako sa loob. Ito daw mga cabinet. Ito daw linisin mo daw. Yeah. Tatawagin daw ni Matet yung Kenneth kasi magpapabili siya ng cabinet tapos ilalagay daw dyan. Kay bumagsak na yung ano, maulan oh. Tingnan niyo yung mga supas, di ba? So dito tayo mag-aano ngayon ng ano ng vlog, ano. I'm gonna sit here. Yeah. Ano, maulan in some places in the Philippines. Kaya medyo nagmo-monitor tayo kanina kung lalakas bang umulan. Actually, umulan kaninang madaling araw. Siguro mga alas 4. Nagising ako ng 4 a.m. in the morning. And then umulan. So, syempre, mapagmasid dapat tayo. Kasi in some places in Davao daw, guys. Meron ako napanood sa Davao, Diyos ko. Inano sila yung, ano ba ito, bumaha, tumaas yung tubig. Tapos nagtakbuhan yung mga taong gabing-gabi. Diyos ko, nakakatakot naman yung ganun. Buti na lang dito sa area where we live, medyo mataas siya, guys. Ayan.
So, nandito ako sa kabilang bahay. O, kanina may nakausap ako kanina bago natin nakilala. So, ano siya, engineer daw siya. So, let's say, we meet a lot of friends. Di ba? Marami tayong friendship. Naglagay ako ng suka sa paa ko kasi habang inaayos ko yung sampayan kanina, inaayos ko yung sampay ko kasi naglaba ako ng mga bag. Yung mga bag ko na hindi na siya nagagamit. May gumapang sa paa ko na insekto na parang gagamba. Nakakatakot. Alam niyo naman ako. Takot ako sa mga parang gagamba. So, yan. That's it for today. So, continuous lang ang ating pagbablog kasi alas 9 pa lang naman pala. Hinahanap ko si Inday, makita ko sa taas. Hinanap ko sa kapatid ko itong cabinet kasi itong, oh my God, anong lutuan? Inayos nila, nilagyan nila ng tungkal, bumagsak, tumabingi ba, siguro rumupok, inayos ni Reggie at ni Biboy. Ay, nako. Kaya ko lang naman nasabi yan kasi ang topic namin ng kapatid ko, cabinet. Kasi nag-ano ko dito, nagbablog ako dito. Tapos sabi niya, ate, yung mga cabinet yan, sabi mo kay Inday, kailangan malinis. Sabi niya, kahit daw hindi ginagamit. O, kaya tuloy napunta yung topic doon sa doon sa cabinet, doon sa cabinet doon sa kay Reggie. Yeah. Alright. So, ano kaya magandang gawin? Ang ganda talaga ng ano. Etong gumawa ng bahay na ito, ang gumawa dito is yung the same din ng gumawa sa kabila. Kaya lang iba yung kinuha ng kapatid ko para gumawa ng cabinet na yan. Tingnan nyo guys, ayan o. Matibay talaga yan. O, di ba? Matibay talaga yung cabinet na yan. Hindi yan siya basta-basta. So, let's check. Ayan. Ayan, hindi nagagamit itong microwave. Bira lang. So, ito. Ayan. Umihi ka na lang ako. Ayan. So, punta tayo sa kabila. Sulit tayo sa kabila. Medyo maaraw na. Ayan. Pero sa ibang lugar may bagyo. Kili. Ayan si Kili. Papataw. Ito oh. Ito oh. Nilagyan nila ng tungkal. Pero inayos na ni Reggie. Yan eh. Baba tayo sa kabila. Bait ni Kili. Pag may dumadaan talaga, gumigilid talaga siya. Ayan. Ayan siya, oh. Oh. Mabait talaga tong aso na to. Oh, tingnan mo. Ayaw din niya ng maano siya. Dito muna tayo sa kabila. So, let's light. Ayan. So, dito ang ganap natin today. Maulan kasi. Ito natin ito para pumasok ang yan. Okay. Diba? Tingnan natin kung ano. May ulan, oh. Tingnan nyo, guys. Maambon pa. Maambon-ambon. Ay, andito si Kili. Sinasamahan ako. Mabait talaga itong babae na to. Teka, dyan muna tayo. Sorry, guys. At malikot ang aking
kinikili. O, tingnan mo. Dito kami. Sumunod siya sa akin. Tingnan mo. Dito kami. Grabe ano, may bagyo. Ay, may saksakan pala dyan, oh. Ang naalala ko dati, isi-share ko nga pala, yun palang iba-vlog ko. Yung, ano ba ito? Ito muna, may ka-text ko lang yung kapatid ko. Sumunod siya sa akin. Ang problema, alam mo, Ted, yung cabinet dito, yung lutuan, yung nilulutuan ni Reggie, bumagsak ba naman, tumabingi, inayos na ni Reggie tsaka ni B-Boy. Picture ko nga.
Sorry guys. So today is Saturday. Saturday nga ba ngayon? Oh, maulan. Kaya guys, oh. Itong ano ko, bibilad kasi umaaraw eh. Para siya matuyo. Ito yung mga nilabahan ko kahapon. Ay, ano ba yun? Maybe. So, yan ang aking setup, guys. Inayos ko yun kahapon, no? Di ba? Ito, hindi ito nagagamit. Galing to do sa kabila. Ginamit namin ito dati sa Orbits. Binili ng kapatid ko. Medyo mahal pa yan, eh. O, kaysa nakatambak doon, ginawa ko, nilagay ko dyan. Di ba? Para may, may maganda. Oh. Pagka nagla-live stream tayo. So, dyan. Nang kasabit akong mga bag. So, let's go. May nag-text. Sino kaya yun? Kaya alam, mapuputol siya. So, yan. Wala pa tayong ayos. Wala pa tayong ayos kasi wala pa akong ligo. Ganun yun. So, binibisita lang natin itong bahay sa kabila kasi gusto ng kapatid ko malinis sa mga cabinet. Kahit na hindi ginagamit, gusto niya malinis kasi baka ipisin. O, diba? Okay. So, yan. Kanya-kanyang assignment yung mga inday. Itong inday dito, yung isa dito siya sa house na ito. Doon naman sa kabila si Reggie. So, tag-isa sila ng assignment. Binuksan ko lang kasi para tanaw na tanaw. Gusto kasi ng kapatid ko malinis, guys. Ayaw niya na madumi na bahay. Kasi syempre, pag ang bahay ay hindi mo nililinis, maluluma. Totoo naman din yun. Diba? So, dito kami nag-e-event. Pag may birthday, may dito kami nagpapaparty. Doon sa kabila, mas mababa nga kasi doon. Hindi kami mahihirapan ni mama ng akit pa na. Siyempre, iba na pag may mga edad na. Diba? Kailangan, Ito guys, natatawa ko dito. Naglalak siya. Minsan nag-CR kami, nalak. Naglolo ko yung Pero bago itong bahay na to guys, bago ito. Kaya lang may mga insidente kasi na yung mga lock, ganun, naglolo ko siya. So, kailangan mo minsan ng... Kaya sabi ko pa, Inday, dapat pagpapasok kayo sa banyo, daldala niyo yung cellphone nyo. Kasi pag nalock ka, hindi ka maririnig sa kabila. Yeah. So, ito na naman yung Ito na naman yung kinikwento kong favorite spot, memorable spot na may naalala akong something, di ba? Doon kay bahay ni Kuya Dan sa Pangasinan sa season. So magtatambay-tambay tayo dito once in a while, di ba? Kasi para maiba-iba naman yung view natin. Mas maliwalas dito. Ito daw swerte sa kapatid ko itong bahay na to. May mga cabinet pala, plancha, may baygon. What was in here? Ito nga kalan, no? Tingnan nyo, ngayon ko lang nalaman na kalan pala siya. You don't mind. Ano ito? Ito yung ito yung to, yung pampabango. Minsan may mga gamit dito na hindi ko alam paano ginagamit eh. Bakit may timer? Relo. Ito siguro yung relo na nagsasalita. May saksakan siya doon. Kasi siya guys, kalan siya. Ayan Pinasadya talaga ng kapatid ko yung mga height. Ay, nagulat pa ako sa kili. Ayan, this is lutuan.
Hafele. Ayan. So, may pipindutin ka lang dyan ka na magluluto. O, di ba? High-tech. High-tech na ngayon, ano. Akala ko nga nung una, lamesa lang eh. Akala ko lamesa lang siya. Lutuan pala siya, oh. Kaya lang, kailangan daw yan lalagyan. Never pa tong ginamit, guys. Hindi pa namin nagamit kasi di ba dun nga kami sa kabila. Ito kasing bahay na ito ay parang, ano ba ito, retirement home ng kapatid ko. So, dahil may mga bahay pa siyang iba, so bihira siya nandito. Umuwi lang siya dito pag may okasyon, gano'n, oh. Ayan, so yan. Ano pala siya, pinasadya itong pinagawa, guys. Oh, this is akalan. Nakita niyo yung mga sa mga artista, 'di ba? May mga ganyan sila. Di ba? So ano siya, parang retirement home ng kapatid ko. Di ba? So kami nakikibahay na lang kami, di ba? Kasi ako wala naman akong anak. Wala naman akong asawa. So hindi ko naman kailangan ng bahay, di ba? Yung aking asawa ay natigok na, di ba? Natigok. So yung kanyang bahay ay nasa UK. Pero mas gusto ko nang dito tumira sa Philippines, di ba? Together with my siblings, with my mom, di ba? Kasi nandito yung family natin, di ba? Ano naman ang gagawin ko sa UK kung nag-iisa lang ako, di ba? Nag-iisa lang ako, may mga relative, kaya lang yung mamumuhay kang mag-isa na ikaw lang mag-isa. Although, talaga namang mabubuhay tayo ng tayo lang mag-isa, di ba? At mamamatay din tayo na tayo lang mag-isa. Di ba natatawa ko, may mga napapanood ako na ganun ginagawa nilang, ano yun na, sabi, bakit wala kang kasama sa buhay? Bakit? Sabi ganun, napanood ko yan kahapon sa Facebook, sabi niya, matakot ka daw na wala kang kasama sa buhay. Sabi niya, bakit? Nung pinanganak ka ba, may kasama ka? Nung pagmamamatay ka ba, may kasama ka? O di ba mag-isa ka rin lang daw din? No, I'm just kidding, guys. Ayan, pinapakita ko lang sa inyo. So, what I'm saying is, it's better na magstay ako here in the Philippines with my siblings, with my mom, mga pamangkin, kesa naman bumalik ako ng UK, di ba? Na wala naman akong kasama doon. Stepson, may mga cousins ako doon na mga nurses, but they have their own family naman na. So, syempre nakakahiya naman ano ka doon, di ba? Pero, pag pumunta sana ako doon, pag gugustuhin ko mang pumunta, yung property dati na tinirahan na namin ng asawa ko, pwede naman ako doon tumira. Kaya lang, syempre, iba pa rin yung mag-isa ka lang sa buhay, di ba? Yung nandun ka sa ibang bansa, tapos nag-iisa ka. Di ba? So, parang mahirap. So, mas maganda na dito, nandito tayo sa Pilipinas, sa sarili nating bansa, di ba? I'm a Filipino, guys. To all the people who is asking why Brit Pinay. Brit Pinay because I'm a Pinay and then British kasi family name ko British kasi I was married to a British citizen. That's why British Filipina. Tingnan nyo, ayan, maganda na ang weather. Diba? So let's go sa go. Punta naman tayo sa kabila. Yan, kanya-kanya na. Ay, sino ba to? Kala ko naman kung ano to, guys. Tingnan nyo si Kelly, nakadiplak. Diyan siya. Ito si Kelly. Ano yung naabangan mo dyan? Babantay siya. Maasahan talaga tong aso na to. Okay, so as you can see, meron pa yung pataas. Yan, papunta dun. Ito yung gusto ng kapatid ko na palagan ng elevator. Kaya lang hindi natuloy. So this is the kwarto of Reggie. Nice naman yung kwarto ng Reggie. Yeah, so let's go. Doon tayo sa kabila kasi baka may mawaglit na naman ako na ano. Let's go up here. Sunday nga pala ngayon. Ayan, ito yung papaayos ng kapatid ko. Tumawag pa ng mag-aayos kasi medyo gumalaw siya. Papayos ni Ma'am, hindi man tawagin si ano. Siya na nga. Siya na tumawag. Hop. Let's go. Ayan. Madilim, guys, kasi minsan pag walang tao, syempre pinapatay yung ilaw kasi para makasave tayo ng kuryente. So let's go up. Tingnan natin.
Let's go. Ito ang aking room. Dati magkasama kami ni Mama dyan. Pero ngayon ako na lang. Ayan, ito nung lumindol ang lakas ng uga. And then meron pa siyang isa dito. Ayan. So let's go. Sarap sana maglakad, ano? Mama ko napapagod. Tingnan nyo naman yung pusa. Guys, oh. Oh. Gustong gusto nila dyan. Oh. Pero alam niyo, sabi nila swerte daw yan. Yung mag-i-stay yung pusa. Okay. Okay. So, sa gitna lang tayo. Ayan, sorry. Tahimik ano? Yung iba kasi tulog pa. Ayan. Tingnan niya may dog doon, oh. Ayan, yung sinasabi kong pusa. Tingnan niyo naman. Swerte daw yan. Swerte daw yan, sabi nila, pagka yung pusa nag-i-stay dyan sa ano, sasakyan kasi na ano yung kanila, yung buenas ba, no? Ang nakakatawa, paano sila nakakaakit dyan? Tingnan mo, diba? What is this? Oh, millipede. Kawawa naman yung aso doon, no? Merong aso doon na inabandon. Inabandon na may-ari. So, ang nagpapakain itong foreigner na kapitbahay namin na taga France. Ano siya? Cat lover. Dog lover siya. So, nag-ano siya sa mga animals kasi naawa siya kasi inabandon. Kaloka. Ayan. So, yan. Nakikita nyo dyan.